Have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, isang napakaganda at mainit na hapon sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod din ihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo babati na sa ating po mga minamahal na televiewers, lalo tigit ang mga kasapi ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, lalo tigit kila Sister Lita Martinez, Sister Emma Del Rosario, Sister LB Paglinawan, Sister Chu Rivera at lahat ng mga kasapi ng Divine Mercy Crusade ng ating pong Diocese ng Cabanatuan. At ganun din ang lahat ng mga lingkod simbahan, lalo tigit ang ating pong mga kaparian. At kinocongratulate po natin ang ating pong bagong Vicar General, si Reverend Father Reynold Oliveros ng Diocese of Cabanatuan. Siya po ay na-appoint bilang Vicar General ng ating pong diocese. Ayan, na sa pamagitan po ni Bishop Andaya, ang ating pong obispo ng diocese ng Cabanatuan. So congratulations po lahat po ng mga kaparian na nasa kanilang mga bagong posisyon, no? Lalo tigit kay Reverend Father Reynold Oliveros, ang ating bagong Vicar General. So ngayon din ay binabati po natin si Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria, si Ate Weng, at si Tita Mirna Kapati ay binabati rin po natin sa mga oras na ito, kasi siya po yung ating pong binabati sa oras na ito dahil siya po yung kilala nyo po ang may-ari ng St. Jude nung araw religious store, kauna-unahang religious store dito po sa Cabanatuan. Diyan po tayo lumaki, no, kay Tita Mirna Kapati at ang Kapati family. Ayan, binabati po natin ang lahat ng ating pong mga kaibigan diyan po sa St. Jude at ang Kapati family. Ayan. At ganun din, binabati po natin ang Nueva Ecija High School faculty and staff sa panguna po ni Ma'am Aurora T. Aguila ng Nueva Ecija High School. Napakasaya noong ating pong pagdiriwang ng fun run. Noon na nakaraan, nag-bubble party pa po ang Nueva Ecija High School. Nakita nyo naman po ang ating pong mga events noong nakaraang intramurals natin last week, sa Nueva Ecija High School. So congratulations sa lahat po ng organizers, sa ating pong SSLG officers, sa panguna po ni Rain Everard Hizon, at lahat po ng kasapi ng student government. Ayan. At syempre ng MAPE Department ng Nueva Ecija High School sa pagsasagawa ng ating pong very successful school intramurals. Ayan. So, ngayon mga minamahal na kapatid, napakaganda ng ating pong topic ngayong ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Napakabilis ng araw, no? Sa mga susunod na araw, matatapos na po itong buwan ng Agosto, maririnig na po natin si Jose Marichan, no? Bare months na, no? Pagka natapos po itong itong linggong darating na ito, bare months na, no? Napakabilis. Magpapasko na naman. Ayan, kaya lumalamig na naman ang simoy ng hangin. Ayan, no? Kaya pagkagabi, madaling araw, malamig na ang simoy ng hangin, humahangin na, no? Ng hanging amihan, no? Nagpaparamdam na ang diwa na naman ng Pasko, ang simoy ng Pasko. Ayan. Kasi pagka natapos po itong August na ito, ayan, no, bare months na nga tayo. So ilang tulog na naman ay Pasko na naman, no? At magdiriwang na naman tayo ng kapanganakan ng ating Panginoon. At kahapon nung 15 po ay pinagdiwang po natin ang kapistahan ng Maria Assumpta. Yung ating pong Assumption. Napakarami pong may kapistahan na ang patron po nila ay Our Lady of the Assumption
o yung pag-akyat sa kalangitan ng mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Ayan. So, binabati po natin ang mga seminarista, mga kaparian, at mga staff ng Maria Assumpta Seminary. Yan, na nagdiwang po ng kanilang kapistahan noong August 15. At noong August 16 ay ipinagdiwang naman po natin ang kapistahan ni San Roque. Ayan. So marami mga kapistahan sa Cruz Roja, sa Pagas, nagdiwang po ng kapistahan ni San Roque. Ayan. At sa August 24, ayan, malapit na po ang Piyestang Kalamay sa San Leonardo, Nueva Ecija, at syempre dito sa Cabanatuan sa Aduas Centro, sa Aduas Norte, at sa Aduas Sur, na magdiriwang ng ating kapistahan ng Kalamay ni Apostol San Bartolome. Ayan. So maligayang kapistahan po sa Aduas, at saka sa San Leonardo, Nueva Ecija. Dahil Piyestang Kalamay na naman, August 23 and August 24. Ayan, ang ating pong Bispiras at saka syempre yung ating kapistahan. Araw po nung linggo, natapat yung pong August 24. Kaya sa susunod na linggo ay Piyestang Kalamay ng Aduas at ng San Leonardo. So maligayang kapistahan po in advance ng ating pong mga magdiriwang ng kapistahan ngayong buwan na ito ng Agosto. At syempre, by September ay magsisimula na po ang novenaryo ng San Nicolas de Tolentino. Taon-taon po yan ng ating katedral. September 10 naman po ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino ng ating pong katedral. So yun po yung mga darating na mga kapistahan sa mga susunod na araw. Ayan. So ngayon mga minamahal na kapatid, ang topic po natin ngayong hapon na ito ay tinatawag po nating perseverance, perseverance, or yung ating pagiging consistent sa ating pong pagsunod sa kalooban ng Diyos. How consistent are we sa pagsunod sa will of God? Yan. Kasi marami daw po tayong mga pagsubok, mga sakripisyo, mga challenges, kapag po tayong lahat ay sumusunod, tamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Marami po talaga. Kasi pagka tayo dumikit sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay ginagampanan natin yung kalooban ng ating Panginoon, sigurado tayo na may mga pasakit, may krus tayong mga papasanin sa buhay po natin. Kasi yun din yung tinahak ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nandito pa sa lupa. So, definitely, kung sino yung ating sinusundan, ganun din ang ating tatamasahin. Kung gusto mong mapalapit sa Diyos, kung gusto mong mapalapit kay Jesus, asahan mo na ang mga pagsubok, ang mga pasakit, ang mga sakripisyo, ang mga challenges sa buhay. Oo, yung mga sakit, yung iyong mga... Kasi habang minamahal tayo ng Diyos, yun ang mga nararamdaman, nararanasan at mararanasan natin, mga minamahal na kapatid. Kasi sabi nga, kapag kinakalinga ka ng Diyos, more on, nakikilala ka, nagiging dalisay ka, nagiging banal ka. Di ba? Sa lahat ng mga istorya, mga minamahal na kapatid, ng mga santo, ng mga banal, ano ba ang nangyari sa kanilang mga buhay? Hindi po ba? Lahat sila ay sumunod kay Jesus. Lahat sila ay sumunod sa krus ni Jesus. Pinasa nila araw-araw ang mga sakripisyo, mga krus. Kaya sila ay naging banal o naging mga santo. Kasi nga sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Taimtim nilang sinunod
yung kalooban ng Diyos. Kaya sila naging santo at mga banal at nakilala sa ating simbahan. So, ganun po ang mangyayari at dadanasin po natin, mga minamahal na kapatid, kapag tayo ay patungo na sa kabanalan. Kapag nararamdaman na natin, nararanasan na natin ang mga pagsubok, mga suliranin, mga sakit, karamdaman, ay papunta na po tayo sa buhay, kabanalan at pagsunod sa ating Panginoon. Kinakalinga na tayo ng Diyos. Ganun pala tayo kalingain ng Diyos. Kasi dito sa Ebanghelyo po natin, mamaya ng ating matutunghayan, mga minamahal na kapatid, ipaliliwanag po sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Reverend Father Joel Gatus, yung kahalagahan po ng sakripisyo, pagpapakasakit at pagsunod sa ating Panginoon. So, yun po yung mangyayari, dadanasin po natin, mga minamahal na kapatid, kapag tayo ay taimtim na sumusunod kay Jesus. Sigurado, 100% tayo'y makararanas ng mga pagsubok, ng mga krus, ng mga tiisin sa buhay. Yan po yung dadanasin talaga nating lahat. Sabihin po ninyo, ba't naman ganon? Sadista ba ang Diyos? Bakit puro pagsubok na lang? Bakit puro suliranin na lang? Kung sumusunod ka sa Kanya, bakit para bang nahihirapan tayo? Ganun kasi ang dinaanan ng Panginoong Jesus Yun ang path na pinili ni Jesus. Kaya tayo ring mga lingkod niya, tayo ring mga sumusunod sa Kanya, siguradong sigurado, ganun din ang dadanasin. Yung mga apostol nga ayan, sila San Bartolome, yung ating patron sa Aduas. Ano ba nangyari? Hindi ba? Kaya nga may hawak na itak si San Bartolome Ano yun? Siya po ay binalatan ng buhay. Binalatan ng buhay para sa Panginoong Jesus. Isa siyang martir. Yung kutsilyong hawak-hawak niya doon sa kanyang imahen, hindi po pang tadtad ng kalama yun. Hindi. Yung pong simbolo po nun, yung tabak, yung itak na hawak-hawak po ni Apostol San Bartolome, yun po'y simbolo ng kanyang pagiging martir. Ano yun? Dahil nga siya po, ang kanyang buhay ay inialay niya sa Panginoon. Dumanak ang kanyang dugo. Binalatan siya ng buhay. Ganun ang ginawa kay Apostol San Bartolome. Pero masaya po niyang tinamasa iyon. Kahit nahirap na siya. Yun po yung nangyari kay San Bartolome, Apostol, na patron ng Aduas at ng San Leonardo. Binalatan po siya ng buhay. Yun po. Hindi naman po ganun ang sinasabi nating mangyayari sa atin na mga naglilingkod sa Kanya. Kung hindi, ibig sabihin lang po noon, may mga sakripisyo, may pagkamatay sa ating buhay na mangyayari sa atin. Hindi po literal na pagkamataya. Kung hindi yung buhay natin, ibig sabihin kapag ikay sumusunod na kay Jesus, nawawala na yung mga bisyo mo, nawawala na yung kasamaan ng ugali mo, nawawala na dapat yung mga mali mong gawa. So yun yung dapat nating tinatahak, mga minamahal na kapatid, kung gusto mong maging banal katulad ng ating Panginoong Jesus. Magiging mabuting tao ka at dadalisayin ka ng Panginoon. Dadalisayin. Ibig sabihin, kumbaga sa ginto, dumadaan sa apoy ang ginto upang masubok kung talagang dalisay na ginto yung isang ginto, isang precious gem, halimbawa. Dadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga krus, sa mga tiisin, sa mga sakripisyo at challenges kapag papunta ka na sa buhay kabanalan. Talagang ganon, mga minamahal na kapatid. Kaya dapat, kung tayo lumalapit na sa Diyos, kay Jesus lang tayo mag-focus. Tingnan na lang natin siya. Halimbawa,
Dumadanas na tayo ng mga pagsubok, kasalukuyan, nandyan na mga bagyo sa buhay natin. Sinasagupa na tayo ng malalakas na hangin sa buhay natin. Tingnan lang po natin si Jesus. Ang imahe ni Jesus na nakapako sa krus. Kaya nga lahat ng simbahan, mga minamahal na kapatid, ang sentro ay si Jesus na nakapako sa krus. Bakit? Kasi yun ang ating modelo. Si Jesus ang modelo natin sa buhay kabanalan. Kaya yun ang lahat ng simbahan. Yun ang center ng simbahan. Pag simbahang Katoliko ito, nandun yung imahe ni Jesus na nakapako sa krus. Definitely. Kasi yun ang ating role model. Yun ang ating sinusundan. Yun ang nagpapaalaala sa atin, mga minamahal na kapatid, na sundan natin si Jesus. Patungo tayo sa buhay ni Jesus. Kaya nandun lagi. A constant reminder na tayo ay dapat nakatingin kay Jesus palagi. Kapag nagsisimba tayo, hindi po pwedeng walang krus. Dahil si Jesus ang ating sinusundan. Yung pagkamatay ni Jesus, pagkapako ni Jesus, pagsasakripisyo ni Jesus at pagbubuwis ng buhay ng ating Panginoong Jesus, ang ating dapat ding maganap o mangyari sa ating pong mga buhay. So yun, ganun pala yun. Kapag ikay sumusunod kay Jesus, definitely ang tendency nun, ikaw ay magsasakripisyo, ikaw ay papasan ng krus, ng paghihirap. Ganun ang Diyos kasi yun ang kanyang landas na pinili. Kaya tayo din na tagasunod niya, ganun din dapat yung ating danasin sa ating pong mga buhay. At definitely, kapag nalagpasan po natin ito, yung ating sorrowful mysteries. Sorrowful mystery. Kumbaga doon sa Rosario, hindi po ba? May joyful mystery, may sorrowful mystery, may mystery of light, meron ding glorious mystery. So, ganun po ang buhay natin, mga minamahal na kapatid. Pagkatapos po ng sorrowful, may glorious mystery. Oo. Kaya hindi po hahayaan ng Diyos na puro pasakit na lang, puro sakripisyo na lang, puro problema na lang ang buhay mo. Kapag nalagpasan mo yan, nagtagumpay ka, siguradong sigurado ako, ikaw ay maliligtas. May gantimpalang nag-aabang sa'yo sa langit. O kung hindi man dito sa lupa, may gantimpala. May reward ka sa Diyos. Kapag yung mga pagsubok na pagdaanan mo na, nadalisay ka na ng Diyos sa mga sakripisyo na ginawa mo na hindi ka bumitaw kay Jesus. Samantalang ikaw ay nahihirapan sa iyong buhay, siguradong sigurado ako na may gantimpala sa iyo ang Diyos. Siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya ang ipagkakaloob sa ating lahat, na sumunod sa daan ng krus ni Jesus at nakatawid, at naging matagumpay sa kanilang buhay. Dahil sa kabila ng kanilang mga sakripisyo at naranasan sa kanilang buhay, hindi sila kumapit, umalis sa pagkapit sa kamay ni Jesus. Yun ang pangako na ating inaasam-asam kapag tayo sumusunod sa kalooban ni Jesus. Handaan po natin yun, ha? Huwag po tayo masasaktan. Talagang dapat tayong dumaan doon. Kapag sumusunod kay Jesus, ikay may krus na kaakibat sa iyong buhay. Amen. Sa ating pong pagbabalik, tayo dadako na para mas malalim pa po nating maintindihan ito pong ating pong ebanghelyo ngayon. Magbabalik po tayo sa ilang saglit at dadako na po tayo mamaya sa ating mabuting balita. So, magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang patalastas.
Ito po ang DWJJ sa East 84. Sa ulo ng mga balita. Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Kastoy ti oni na timbarado nga agong numadayunan pa ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isung ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti tadumang nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa doktor. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng tiyan, hilab, at pangangasim? Baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Mag-Kremel S tab agad para ginhawa mula sa hyperacidity at sakit ng tiyan na kasama nito. Basta hyperacidity, mag-Kremel S tablet agad. Unilab yan. Aluminum hydroxide plus magnesium hydroxide plus simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa at tayo po ay napapakinggan at napapanood sa Cab TV dito lamang po sa DWJJ at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing araw po ng linggo. At tayo po nagpapasalamat kay Ginoong Cristol Dulao sa pagbibigay puwang po linggo-linggo dito sa Divine Mercy Hour. At ganoon din sa ating technical side, kay Kuya Richie at kay Kuya Andrew na laging nakaalalay sa atin. At ganoon din nagpapasalamat po tayo sa pamilya Vergara, sa ating pong minamahal na Mayora Maika, POJIC, ating pong Ma'am Ria, at siyempre sa ating Congressman Jay Vergara. Ayan. Nasanay na kasi akong POJ, Congressman Jay Vergara. Tayo po nagpapasalamat at ganun din sa lahat po ng ating staff ng DWJJ. At syempre lahat ng followers and subscribers ng Master Ipong TV. So mga minamahal na kapatid, dadako na po tayo sa ating pong mabuting balita. Pakinggan po nating mabuti, napakaganda po ng istorya ng homily ni Reverend Father Joel Jomarsus Gatus ng Archdiocese of Pampanga, San Fernando, Pampanga. Napakagaling pong pari na nagpapaliwanag po sa atin linggo-linggo tungkol po sa mabuting balita ngayon. Pakinggan po natin, lalo nating maintindihan yung kaninang ipinaliliwanag po natin na pagsunod sa kalooban ng Diyos. So ngayon po, pakinggan po natin si Reverend Father Joel Gatus.
tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana'y napagningas na ito. May isang binyag na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sino ba sa atin ang gustong iniistorbo? Di po ba? Wala. Wala po sa atin ang gusto ding ginugulo. Amen? Kamukha po itong isang kwento ay isang matandang pari, naging ugali na niya. Bawat pagkagising niya, siya po'y magdarasal. Pagkatapos siya manalangin, kukunin niya ang dyaryo, magbabasa, at magkakape siya. Pero sinabihan po niya ang kanyang sakristan, "Huwag mo kong iistorbohin hanggat hindi ko nauubos ang aking kape." Tinandaan po yon ng kanyang sakristan. Isang araw, habang daw nagbabasa ng dyaryo, nagkakape, itong matandang pari, nilapitan po siya ng kanyang sakristan. Sabi, "Padre, galit na galit daw po ang matandang pari." Sabi, "Di ba sinabi ko, huwag mo akong istorbohin hanggat hindi ko nauubos ang aking kape?" Biglang nahiya itong sakristan. Tumahimik siya. Hinayaan po niyang ubusin ng pare yung kape. At pagkaubos po sa kape, nagtanong ang pare, "Ano yon? Bakit mo ko iniistorbo?" At sumagot po ang kanyang sakristan, sabi, "Father, kasi po kaninang nagbabasa kayo ng dyaryo at nagkakape, nakita ko po yung butiki na ihi at umatak doon sa inyong kape. Sasabihin ko po sana pero ayong paistorbo, ayan, hinayaan ko na lang po kayo." Mga kapatid, habang tayo po ay nandito sa mundo, may mang-iistorbo sa ating katahimikan. Amen? Pagkalakas-lakas mo, magkakasakit ka. Pagkabuti-buti mong magulang, magre-rebelding mga anak mo. Tapat ka naman sa iyong asawa, lolokohin ka niya. Kahit na masipag ka pa, minsan malulugi ang business mo. Hindi sa lahat ng oras, smooth sailing ang ating buhay. Amen? Lalong-lalo na po pagdating sa pagmamahal. When you love, you lie at a bed of roses. And yet remember, those roses have thorns. Ang tunay na nagmamahal, minsan hihiga sa mga rosas na may tinik. Kung gusto mo ang rosas na yan ay walang tinik, isa lang ibig sabihin, hindi tunay na rosas yan. Plastic lang yan. Ang pagmamahal na walang sakit, paghihirap, hindi tunay na pagmamahal. Amen? At ang pinapaalala pa nga ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, kung tayo'y susunod sa Kanya, makakaranas ng gulo ang ating pamilya. Sabi niya, magkakaroon daw ng away, pagkakabaha-bahagi, maglalaban-laban ang tatay sa kanyang mga anak, ang ina sa kanyang mga anak na babae. Bakit? Dahil kapag tayo'y pumapanig sa mabuti, siguradong makakalaban mo ang masama. Amen? Ang tanong, ano ang ating gagawin kapag may gumugulo sa atin? What will you do when something or someone is bothering you? 3 bagay ang pwede po natin gawin. Kapag naiistorbo
ating pamumuhay. First, you need to accept what is bothering you. Meron po akong baon dito. Mansanas at orange. Tanong ko lang po sa inyo. Kapag po piniga ko itong mansanas na ito, ano pong lalabas na juice? Apple juice. Di po ba? Kapag piniga ko po itong orange na ito, ano pong juice ang lalabas? Orange juice. Posible po ba kapag piniga ko itong mansanas na ito, ang lalabas ay orange juice? Hindi po, di ba? Posible po ba na kapag piniga ko ang orange na ito, ang lalabas ay apple juice? Hindi po, no? Kapag lumabas dyan, apple juice, milagro yun. Pero yan ang katotohanan, hindi po ba? Pero kung kinuha ko ang mansanas na ito, pinipiga ko at gusto ko lumabas, orange juice, anong tawag niyo po sa akin nun? Siraulo. Di po ba? Kung kumuha ka ng orange, pinipiga mo, pinipisil mo, gusto mo lumabas, apple juice, anong tawag sa'yo? Baliw. Kapatid, baka kaya wala kang katahimikan ngayon sa iyong buhay kasi pinipilit mo na lumabas ang isang bagay na hindi naman niya kayang ipalabas. Amen? Kung gusto mong maging masaya, kailangan mong tanggapin na kapag kumuha ka ng mansanas, pisilin mo ang lalabas, apple juice. Kung gusto mong maging tahimik, masayang iyong buhay, kailangan tanggapin kapag kumuha ka ng orange, pag pinisil mo, lalabas ay orange juice. Ano po ang kasabihan? That expectation is the mother of all disappointments. Kapag natanggap mo sa iyong buhay ang mga bagay-bagay, diyan lang gagaan ang iyong kalooban. Amen? Ito po dapat ang ugali natin. Tanggapin natin ang mga bagay na hindi natin mababago. Tingnan niyo po sa unang pagbasa, tinapon daw po si Jeremiah dun sa balon. Dahil hindi daw matanggap ng mga tao yung kanyang pangaral. Nadi-discourage daw sila dun sa mensahe ng propeta. Bakit nagalit ang mga tao? Kasi hindi nila inaasahan yung mga salita ni Jeremiah. Pero tingnan niyo po ang ugali ni Jeremiah. Napakaganda. Kahit na siya ay tinapon doon sa balon, kahit na lumubog na siya sa putik, kahit na may panganib siya na mamatay, hindi daw nag-alala si Jeremiah. Tahimik lang siya, payapa lang siya, naghihintay siya sa Diyos. Dahil tinanggap ni Jeremiah ang ugali ng mga tao. Kasama talaga sila eh. Kahit na nangaral na siya, ganun talaga sila eh. Bakit walang pag-aalala kay Jeremiah? Dahil nananalig din siya, naniniwala siya, hindi siya papabayaan ng Diyos, ililigtas siya ng Panginoon. Mga kapatid, kung man tayo'y sinaktan ng iba, tanggapin mo. Wala ka nang magagawa doon. Pero maniwala ka na ang tagapagtanggol mo pa rin ay ang Diyos. Someday, God will lift you up in front of the people who have brought you down. Kung man ibagsak ka ng ibang tao, sa harapan nila mismo, dun ka iaangat at itataas ng Diyos. Wow, that is the good news. Pero magandang itanong, ano ba mga bagay sa aking buhay na ngayon ay istorbo na hindi ko matanggap? Ano ba yung mga iniiwasang kong gulo sa aking buhay? Kapatid, tanggapin mo ang hindi mo mabago. Ipagdasal mo sa Diyos dahil ang Diyos lang ang gagawa ng paraan para mabago yan. But secondly, when we are disturbed, we must carry on. When you are disturbed, when something is destroying your peace, you must move on. Meron pong isang kwento tungkol sa dalawang magkaibigan na palaka. Sila po ay naglalakbay sa isang gubat. Nakarating po sila sa isang bukid, sa isang farm. At sa kakalundag po nila, sila po ay nahulog sa isang balde. Punong-puno po ng gatas ng kalabaw. Sila po ay lumalangoy. Pinipilit po nilang lumundag, tumakas. Pero dahil po napakalalim, napakalaki ng balde, ng timba, wala po sila magawa. Kaya isa po sa mga palaka, sumuko na lang. Tumigil po siya sa paglalangoy, siya ay lumubog at nalunod. Pero yung isang palaka, hindi po sumuko. Nagpatuloy po siya, pumapadyak, lumalangoy,
Alam niyo po kung ano nangyari? Lumapot yung gatas. At dahil medyo tumigas na yung gatas, nakaahon yung palaka, nakatalon siya at nakalaya siya. Napakaganda po ang sabi ng pangalawang pagbasa. Galing sa sulat sa mga Hebreo. Persevere in running the race that lies before you. Ang buhay po natin ay hindi marathon. Ito po ay fun run. Hindi naman mahalaga kung sinong unang makatapos. Ang mas mahalaga ay makatapos ka. Ang mas mahalaga ay makapunta ka sa finish line. Dahil ang bawat nagtatapos ay pinuputungan ng korona ng tagumpay. Kapatid, hindi ka magwawagi kung hihinto ka. Ang mga istorbo o gulo mo sa buhay ay pagsubok lang sa'yo. Hindi pader ang iyong mga istorbo. Sila po ay tapakan lang para mas makaangat ka pa at marating mo ang pinapangarap ng Diyos para sa'yo. Minsan nagpapadala ng distraction ang Diyos sa atin para ihiwalay lang yung mga tapat sa mga hindi. Tandaan niyo po ang sikreto ng tagumpay, ang magpatuloy kahit na mahirap. That is the secret of success. To continue even if it is becoming hard and difficult. Dahil isa lang po ang salita na maghihiwalay sa mga matagumpay at mabibigo sa buhay. Yan po ang salitang tiyaga. Perseverance is the word that will separate winners from losers. Pero kung wala kang lakas, kung ikaw ay nanghihina, may mabuti pa ring balita. Dahil sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, siya'y dumarating nagdadala ng apoy. He came into this world bringing fire, setting ablaze our life. At ano po yung apoy na yon? Hindi po yan panira. Ang apoy na dala ni Jesus ay banal. Jesus is bringing a holy fire. At ang banal na apoy na ito, siya magpapalakas sa'yo. Diba ang tawag po natin sa mga taong very passionate, napakagana ay they are on fire. Kaya nga pag nag-aalab ang puso mo, diba, doon ka basigasig, sabik, napakalakas mo at makakayanan mo ang lahat ng pagsubok. Kaya nga, ano po ang naninira sa focus mo? Magpatuloy ka lang kapatid at maniwala ka. Bibigyan ka ng apoy at ng liwanag ng Panginoon. Third and last, when you are disturbed, always look at Jesus. Sabi din po sa pangalawang pagbasa, fix your eyes on Jesus, the leader and perfecter of our faith. Napakahalaga po nito. Kasi tandaan niyo, what you look at, you look like. Ulitin ko po yun. What you look like. Kung tinitignan mo ang mga problema mo, magiging problemado ka. Hindi po ba? Kung tinitignan mo ang lungkot mo, kaya nga nalulungkot ka at nadidepress ka. Pero kung tinitignan mo ang pangako ng Diyos, nagkakaroon ka ng panibagong pag-asa at lumalakas ka. Nung pong nakaraang araw, lungkot na lungkot po ako. Bakit? May dumating po dito, isa sa mga kinasal ko. At sabi po niya, Father, 1 linggo pa lang po pagkatapos ng aming kasal, baka magkakahiwalay na po kami ng aking mister. Tataka po ako, bakit kaya? Pero ayan paalaala ko po to sa mga gustong magpakasal sa akin. Mag-iingat kayo, baka pag kinasal ko kayo, magkahiwalay lang kayo, no? So, huwag niyo na po akong invite. Joke lang po. Tanong ko sa kanya, anong naging problema? Kaumpisa niyo pa lang, maghihiwalay na kayo? Sabi po ng babae, Father, ngayon ko lang nalaman, pagkatapos naming kinasal, na 1 linggo bago ng aming kasal, may nangyari sa aking mister at sa aking pinsan. At ngayon, binibigyan po kami ng option, Father, ng gobyerno, na habang maaga, maghiwalay na lang daw po kami para walang problema. Pero nung pong kausap ko ang babae, tinanong ko po siya, ano bang balak mo? Sabi niya, Father, pinagdasal ko po At sa aking pananalangin, kahit na masakit, kahit na mabigat ang aking loob, Father, pinipili ko pa rin siya. Masakit man, Father, pero doon ako tinatawag ng Diyos. Dahil ang pangako
worst, and this is the worst. Awang-awa po ako sa babae, pero manghang-mangha po ako sa kanya. Bilib na bilib po ako sa kanya. Saan siya humuhugot ng lakas? Ang sakit nun, di po ba? Pero nakakayanan niya. Hindi dahil malakas siya, pero dahil pinapalakas siya ng Diyos. Dahil may pananampalataya siya. Yun na nagbuo sa kanya. Ang kapatid, yan ang nagagawa sa atin ng pananampalataya. At magkakaroon ka ng pananampalataya kung palagi kang nakatingin kay Jesus. Kaya nga ano ang kasalanan? Yun yung nawawala ang iyong tingin sa Diyos. At nakatingin ka sa iyong mga pagnanasa. Kapag nakatitig ka palagi sa Panginoon, hindi ka mawawala, hindi ka mabibigo, at hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi natin maaalis sa mga istorbo at gulo ng buhay. Pero kapag ini-istorbo ka ng Diyos, anong magandang attitude at ugali? Pasalamat ka. Kasi kapag ini-istorbo ka ng Panginoon, anong ibig sabihin? Naaalala ka pa rin niya. Di po ba? Di ba kapag may tumatawag sa'yo, kahit na busy ka, anong ibig sabihin? May nagmamahal sa'yo? May concern sa'yo? Lungkot ang buhay na walang kumukumusta sa iyo. Mabigat ang buhay na mag-isa ka lang. Ang kapatid, ang mga gulo at istorbo ng Diyos ay isang pagkalabit lang niya sa iyo. Sinasabihan ka niya, hindi kita kinakalimutan. Hopefully, you would understand, my dear friends, that when God disturbs you, God is just waking you. When God is bothering you, God just wants you to pay attention. And when God destroys your plans, it means God is just building something greater, something grander, something more beautiful in your life. Pero para hindi ka mabigo, para hindi ka malungkot at maligaw, ang kapatid, pagdasal natin na maalaala natin ang tatlong aral na ito. Tanggapin mo ano bang nangiistorbo sa iyo. Magpatuloy ka lang na may apoy ng Diyos sa iyong puso. At wag na wag mong aalisin ang iyong tingin sa Diyos. Ang lahat ng imposible ay magiging posible para sa iyo ngayon at magpakailanman. Amen. Yan mga minamahal na kapatid, napakaganda ng ating pong natunghayan na ebanghelyo tungkol sa ating pong mabuting balita ngayon pong ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Tinan po natin yung mga mensahe o yung mga reflection ni Father Joel Gatus. Yung pong pagtingin natin kay Jesus. Kapag tayo ay naiistorbo sa ating pong mga buhay, ibig sabihin daw po noon, kinakalabit lang tayo ng Diyos. Oo, para tayo mag-pay attention dun sa lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay po natin. So yun, may mga aral talaga na ibinibigay po sa atin ang mahal na Diyos para tayo ay maging mabuti, para tayo ay lalong maging mabuting tao. Mapadalisay yung ating pong mga intensyon at mga hangarin po natin sa ating pong mga buhay. So, yun po yung napakagandang mensahe, aral. Huwag po tayo magtatampo sa Diyos. Kapag po tayo ay nakararanas na ng mga pagsubok, mga trahedya, patong-patong na mga problema. Ibig sabihin lang po noon, papalapit na tayo sa ating pong mga tagumpay sa buhay. Ibig sabihin lang po noon, merong Diyos na dapat tayong asahan sa buhay natin. Kaya lang kasi kuminsan mga minamahal na kapatid, kapag ka nakararanas na tayo sa kalagitnaan ng mga pagsubok, mga problema, sumusuko na tayo. Nagtatampo na tayo sa Diyos. Minsan sinisisi pa natin ng Diyos kung bakit sunod-sunod yung mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay natin. Minsan ganun talaga ang Diyos Hindi natin maintindihan yung plano niya sa atin. Pero
Tandaan po natin, napakaganda ng mensahe natin ngayon, mga minamahal na kapatid, kapag daw nadadanasan natin yung lahat ng ito, nararanasan mo na sa buhay mo, yung mga pagsubok, mga paghati, mga problema, ibig sabihin nun, nalalapit ka na sa tagumpay na ibibigay sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin nun, nasa right path ka. No? Nasa tamang landasin ka na ng buhay mo. Kasi nga nakakaranas ka na ng mga pagsubok. Hindi ba kapag tayo nagkakamali, yung ating mga magulang, pinagsasabihan tayo, pinapalo tayo hanggat maaari, sinasaktan tayo hanggat maaari, para lalo tayong magpursigi sa buhay na ito. Yung bang palo, yung bang pangaral ng ating magulang, nangangahulugan ba yon na hindi tayo mahal ng ating mga magulang? Hindi. Kaya lang sila nagagalit sa atin, dinidisiplina tayo, pinapalo tayo, dahil mahal nila tayo. Tandaan po natin yon. Kaya pagka dumadaan tayo sa pagpalo ng Diyos sa buhay po natin, mga minamahal na kapatid, ibig sabihin, may care sa iyo ang Diyos. May pakialam sa iyo ang Diyos. Kaya, ganon ang nararanasan natin sa buhay natin. Pinakikialaman ka na ng Diyos. Pagka nalugi negosyo mo, ibig sabihin may mas magandang kapalit po yun. Kapag ka ikay nawalan ng trabaho, may mas magandang kapalit ang Diyos doon. Kapag ikay may karamdaman, nagkasakit ka, merong itinuturong aral sa atin ang Diyos doon. So sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, may aral na ipinaaalala sa atin ang Diyos. Kaya huwag tayo magtatampo sa Diyos kapag pinapalo niya tayo, kapag tayo kinakalabit niya. Huwag. Ibig sabihin po nun, malapit na yung tagumpay na ibibigay sa atin. Basta't pagdaanan mo lang yung mga pagsubok na yan, mga problema na yan sa buhay mo. Sabi ko nga po kanina, mentras lumalapit ka kay Jesus, mentras nandyan ang mga suliranin, andyan ang mga pagsubok, andyan ang mga challenges sa buhay. Hindi guarantee na kapag ka ikay lumalapit at sumusunod na sa Diyos, ikaw ay wala ng pagsubok. Hindi. Nagkakamali po tayo doon. Mentras lumalapit ka kay Jesus, mas madaming katakot-takot na problema ang susuungin natin. Dahil yun ang tinahak ni Jesus, ang krus ng Kalbaryo. Kaya yung buhay po natin, mentras lumalapit ka kay Jesus, ibig sabihin po noon, ikaw ay makararanas ng mga pasakit sa buhay mo. Kaya sabi nga ni Father Joel kanina, magpatuloy ka lang. Pagdaanan mo lang lahat ng proseso na ito ng buhay. At tinitiyak namin sa inyo, may gantimpala, may reward ang Diyos na ipagkakaloob sa atin, siksik, liglig at umaapaw na biyaya, ang ipagkakaloob sa atin kapag ka napagdaanan, napagtagumpayan natin yung mga pagsubok na ito ng buhay natin. So sana po marami po kayong natutunan sa ating programa ngayon. So time na naman, nakalipas na naman po ang 1 oras. So maraming salamat po mga minamahal na kapatid sa inyong pagsama sa atin. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. 3:00 hanggang 4:00 ng hapon dito po sa Divine Mercy Hour. Ito po si Brother John Paul Valino. God bless us all. Ito po toi et laisse ton cœur continuer.